Hi Libra, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Libra, this is your monthly by tarot reading ngayong September 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabayan lamang. Tandaan, Libra, kunin yung lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Libra, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Libra, September 2026. Wow. Kung ano man tong bigat ng nararamdaman mo, challenges, struggles, fear, doubt, hesitation, basta bigat ng nararamdaman. Ngayong September 2026, Libra, magkakaroon ng recovery, magkakaroon ng healing. Kasi mismo ikaw yung kikilos eh. Ikaw mismo yung nag-decide. You are willing na mas pipiliin mo talaga yung inner peace mo. Yan. Ayaw mo nang mabibigatan, mahihirapan. Nakikita ko dito na gumagawa ka ng paraan, kumikilos ka para magkaroon ng recovery, healing. Actually, sinuko mo lahat kay God, Libra. Yung worries mo, anxiety, pwedeng grudges, fear, basta itong kung ano man itong mga rason na nabibigatan ka, sinuko mo lahat kay God eh. At humingi ka ng divine assistance. Kaya nagkaroon ng personal growth, personal development nga, or personal development and spiritual growth. Kasi sinuko mo lahat eh. And this is maturity, Libra. Oo, this is personal development kasi, 'di ba? Mas pinili mong magkaroon ng development, magkaroon ng positivity na kumaga ready or willing ka talagang i-release yung mga negativity. Kasi you want na magkaroon ng improvement, growth. Yan, Libra. So, tama. Tama tong gagawin mo. Nakikita ko rin dito na some of you na magkakaroon ng time sa nature, sa nag-meditate, nag-grounding. And this is good. Tama tong gagawin mo. Oo. At may grupo ng tao dito. I believe this is your family. Na very supportive sa'yo. Tapos, may pag-uusap dito eh. Tungkol sa ancestors. Tapos, pwedeng komento din. Nag-comment ka or kinuwento mo, opinion mo sa isang tao na I believe this is family member. Like, pinag-usapan regarding sa pamilya or relatives. Yan. So, this is good recovery and healing. So, claim. Kahit hindi ako Libra, i-claim natin tong recovery and healing. Libra. At least, diba, ngayong September 2026, magiging okay na. And Libra, mas pipiliin mo talaga yung yung love, kindness. Oo. Kaysa magalit, kaysa magkaroon ng grudges. Oo. Basta, mas pipiliin mo talaga yung inner peace, pagmamahal. Like for example, para makuha mo yung punto ng cards, yung family member na sobrang sama ng ugali sa'yo. Like may mga ginagawa siya na talagang magiging rason na magalit ka, magtampok ka, mas magbibigay ka ng unawa
mas magbibigay ka ng, mas umaapaw yung pagmamahal nga. Yan. So, yan yung magbibigay ng inner peace talaga sa'yo. Dalawang card mismo ang nagsabi dito. And Libra, love is blooming. Nagkaroon ka ng time sa sarili. You love yourself more. May nakita din ako nagkagustuhan, nagligawan, or bagong pasok sa relasyon. Pwedeng nagkabulikan, nagkaunawaan, intindihan nga. Anong tawag nito? Nakalimutan ko yung term Libra. Basta, nagkasundo, nagkabalikan yan. And, hindi lang to sa pag-ibig May nakita rin ako development sa career and money mo. Like, magaan talaga. Magaan ang September so far. Hindi pa naman tayo tapos dito. Magaan Magaan, mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Yung mga alagang-alaga ka or alagang-alaga mo yung pamilya mo or kasamahan mo. So, nakikita ko rin dito yung promotion, growth and expansion. Pagtaas sa kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Or pwede din connection to sa isang tao may improvement sa inyong connection. Oh, dalawang card mismo nagsabi dito na may dumating na opportunities. Pero kailangan mo pumili. Siyempre, opportunities. Hindi siya iisa lang. Marami. Na nakikita mo ang potential dito na may sinabi sa akin ngayon, excited ka sa opportunities na ito. So, be careful lang po sa pagpili. Okay? So, gamitin mo po yung talino nyo. Kailangan magtanong, mag-gather ka ng factual information, then do it. Tapos, oo, kasi pipili ka talaga, gagawa ka ng best decision or best choice. So, makinig din sa inyong intuition kasi makakatulong din po. Alam niyo naman, di ba, ang intuition, malaking tulong yan sa ating buhay. And, gamitin nyo ng talino nyo para makapili kayo ng maayos. So, kasi may choices dito. So, sana'y makagawa ka ng best choices, best choice, best decision. Kasi ang ganda, opportunities, wow. Most likely to, meron sa pag-ibig, which is sinabi naman kanina na may ligawan, then pero most likely, nakikita ko sa inyo, Libra, is about career, about growth. Yan. At, may sabi nga dito, pwedeng nagde-divide. Like, for example, ng responsibilities. So, ito sa'yo, ito sa'yo, Libra, ito yung sa akin, para matapos tayo na maaga. May nakita kong ganyan. And that is example naman. Basta nagde-divide po na may alternatives din na, susubukan ko si option 1. Ito muna si option 1. Kung hindi to mag-work si option 1, si option 2. So, that is an example. Kasi malawak kasi to alternatives, divided. Yan, nagde-divide. So, may mahalagang desisyon. Libra, gagawa kayo ng mahalagang desisyon. So, importante talaga na alam niyo naman sa mga hindi nakakaalam, ang intuition po ay magsasabi kung ano yung susunod na hakbang na pagkilos sa patungo sa right path, patungo sa success. Yes, and syempre, kasama na yung talino nyo. Gamitin nyo po yung talino nyo. And, medyo sensitive to, Libra. Oo. And, hindi naman lahat po makaka-resonate nito kasadya na reading po. Kung hindi kayo naka-resonate, iwan nyo lang po. Okay? Medyo sensitive. Kailangan ko sabihin ka para makatulong din sa kapwa natin. Kapwa nyong Libra. Okay? So, iwan nyo lang kung hindi kayo naka-resonate. Kasi medyo sensitive po. May adultery kasi ako nakikita dito. Na pwedeng ikaw to involve or pwedeng nakwento lang sa'yo or nakwento sa'yo tapos problema niya
Kung yung problema niya, problema mo na rin kasi very concerned ka sa kanya. O may nakita din akong ganyan na sitwasyon. Alright, now, adultery na sinabi kasi ng card dito, ito Libra, ah, pipili ka Libra. Na kung pipili ka sa isang temptation na alam mong gulo ito, prepare the consequences. Kung pipili ka sa right direction na hindi talaga magbibigay yan ng sakit ng ulo sa'yo. Kung sinasabi ng card dito, it's up to you Libra ha. Basta ngayon, gamitin mo talaga yung talino mo Libra, makinig sa inyong intuition, and you decide. Okay? Hindi kayo pinipilit or anong tawag dito? Paano ba ito sabihin Libra? Hindi kayo pinipilit, hindi kayo inutusan ng cards nyo, kundi it's up to you. Diba? We are all here na we are all here na adult naman. So may angking talino kayo, marami na kayo experience, alam mo na yung tama at mali, 'di ba? So it's up to you. Na sanay gamitin niyo yung talino niyo, gamitin niyo po yung kumbaga mas piliin sana yung tama. Syempre kasi ang card dito, sinasabihan ka kasi ayaw ng card na mamroblema ka. Ayaw ng card na mahirapan ka. So, it's up to you kung ano yung pipiliin mo. Libra, career stability. Kitang-kita ko talaga. So, galingan nyo pa sa opportunities na dumating sa inyo kasi magbibigay talaga yan ng career stability. Pwede mangyayari ngayon nga, September. Nagkaroon na ng career stability. At nakikita ko rin dito na mas lumawak nga yung ambisyon mo sa buhay. Stability, pwede din sa emotion to eh. Life's calling, may long-term plans, nag-clarify din po na itong tatlong cards dito, nag-clarify na may gagawin ka talaga na importanteng desisyon. Kaya may nakita ko ditong long-term plans. So, meaning to say, iniisip mo talaga kung ano yung gusto mong mangyari sa future, in the near future. Tapos, magiging busy, prepare your energy pa rin, prepare your energy. So, career, ayun yung magandang mangyayari sa career mo. Gamit yung talino mo, Libra. May goal ka. Yan. Wow. Prove lang natin, Libra, ha? Pero kasi mayroon pa tayong isang card. Libra, decision pa rin ang sinasabi dito. Na sinabi kanina, di ba, kanina pa na about your career talaga to, about your passion. May magandang mangyayari sa passion mo. And, yes, tatlong card mismo nagsabi dito na prepare your energy talaga na magiging busy si Libra pa rin. Still, magiging busy kayo. And, sana'y umiwas kayo sa away. Kasi mukhang, nakikita ko kasi dito, may nagsabi sa akin po na habang busy kayo, parang may distraction na na-provoke ka. Tapos, pwedeng madali kang magalit. Kasi nga, you're focused sa mga bagay-bagay. Pansin nyo, pag kinukulit tayo ng ibang tao, nag-focus tayo sa mga gawain at tapos kinugulo tayo. Di ba, maiinis, magagalit tayo. So, sana'y maiwasan po ito. Yan.
para hindi magkaroon ng argument. Kasi that is blockages eh. So, iniiwasan natin yung mag-create ng blockages. Sana, kung pwede po. So, good luck and good karma. Claim nyo po, deserve nyo po ito. Success, lalo na itong success. Oo, may mangyayari. Destiny, yung itinadahan na talaga sa'yo mangyayari na ngayong September 2026. And this is windfall. Yes, happiness, magkakaroon ng positive opportunities and things going your way. So, ito yung i-claim nyo. Libra, ang ganda po. Tapos may social gathering, public space, meeting, crowd, or pwedeng networking po ito. Society, party, public event. May nakita kong ganyan. Let's proceed. Gawa tayo ng angel number for you, Libra, ngayong September 2026. Angel number 22. 222. Angel number 222. Wonders. Yan. So, magkakaroon ng great transformation. Magkakaroon ng major changes. Klaro ba? Saglit lang po. Okay. Andito pa rin yung opportunities. Nag-clarify na naman. Fast-paced forward process. Yan. So, sinabi ko naman sa inyo kanina pa na maging busy kayo. So, prepare your energy. Huwag masyadong magpagod, huwag masyadong mag-overthink. Kasi kailangan kasi ito ng energy. Lalo na itong major changes sa iyong buhay. So, kung kailangan nyo basahin, i-pause nyo po yung video. I-focus lang natin sa screen para mabasa nyo po. Klaro ba? Okay. You aren't a victim of circumstances. Okay. You aren't a victim of circumstance. Rather, you are the beneficiary of it. If that weren't the case, life would be pretty dull. You will set yourself up for success in the long run if you are willing to adapt to the shift. Everything is working out for the best. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Okay, so nasa horizon, prepare yourself kasi may pagbabago, new beginning, na sinabi naman kanina pa na magiging busy ka. So, ang sabi dito, kailangan mo lang magtiwala and put positive thoughts, like magkaroon ng positive thoughts and clear intention para makuha mo tong success na sinasabi dito. Oo, pero ma-accomplish mo talaga ha. Kasi ready ka eh. Na pwedeng nararamdaman mo, nahihirapan ka, nabibigatan, or na-challenge nga. Oo. Pero kumbaga, beneficiary, like, itong mga nangyari, itong sitwasyon na ito, magbibigay talaga to ng tagumpay sa'yo, improvement. Yan. So, kailangan mong kumilos kasi nga may mga pagkakataon na dumating sa'yo na magbibigay ito ng major shift, major changes sa iyong buhay. Okay? So, galingan mo. Okay? Galingan niyo po, Libra. Lalo na sa paggawa ng desisyon kasi 'di ba may mahalagang desisyon. So, sa desisyon, magkakaroon siya ng great transformation. This is angel number 222.
Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated kayo lagi sa ating reading. At nag-offer po ako ng personal reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Sa mga hindi pa nakakaalam, may second channel tayo, Love Chubb. I-search nyo lang po dito sa YouTube at i-type yung Love Chubb sa search engine ng YouTube. So again, this is our second channel. Nandito po yung 12 zodiac sign, timeless reading, short reading. Let's say, wala kayong reading sa araw na ito. So, punta kayo dito sa Love Chubb kasi andito po yung reading nyo. Okay? Para daily kapayin nyo po. So, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification para nga malaman nyo na may bago tayong video sa second channel natin, which is Love Chubb. Okay? So, thank you. Inom muna ako ng tubig, Libra. Libra, your energy po. Ito yung nakita ko sa inyo kanina po na sikapin yung huwag kayong magpagod, mag-overthink. Kasi ang overthinking, overanalyzing, nakakapagod din yan eh. Okay? Na let's say, September nyo na to napanood, right? Na nag-overthink na kayo. Let's say i-release mo tong worries at stress kasi nakikita ko talaga yung anxiety dito. Yung mga disappointment, i-release mo na yan. Kung pwede po, pagtanggap sa mga nangyari na, kasi nakita ko dito na may nangyari na hindi mo tanggap hanggang ngayon. So, it's about time, ngayong September, na i-release mo na ito. Okay? So, ang stress ay normal na bahagi sa ating buhay. Pero kailangan mo tulungan ang sarili mo. Oo, Libra, na labanan mo sa pamagitan ng pag-unawa, pagtangkap sa isang sitwasyon. Kailangan mo ng kausap. Kung ayaw mo ng kausap, Libra, journal, diary. Isulat mo yung mga nasa isip upang sa gayoy maalis ang mga ito sa inyong isipan at mapunta ito sa pahina. So, this card tells you na hindi ibig sabihin na hihinto ka, kundi make change. Okay? Nakita ko naman dito malalampasan mo. Nearing completion sinasabi dito eh. So, kung ito ay concern sa isa kapwa mo, connection sa isang tao, sinabi dito ng yung card na communication is the key. Okay? Kung hindi man to tungkol sa isang tao, then kailangan mo talaga ng kausap. Okay? So, kailangan ng tulong. Kailangan mo tulungan yung sarili mo. Okay. Dalawang card mismo nagsabi dito, you have to accept and free yourself. Kasi, itanong mo sa sarili mo, Libra, deserve ko bang maging sad? Deserve ko bang masaktan? Deserve ko bang dalhin ko yung ng mga nangyari sa past? Tanungin mo yung sarili mo. Diba hindi? Deserve nyo deserve nyo maging happy. Okay? Deserve mong mahalin yung sarili mo. Kung hindi man ito mabigay sa ibang tao, then ikaw mismo ang magbigay sa iyong sarili na mahalin mo yung sarili mo. Love yourself more. Okay? Kasi magkakaroon ng healing kung may pagtanggap eh. Kasi kung matatanggap mo na ito, magde-decide ka talaga ng let go to. And next nito, magkakaroon na ng healing, which is nakikita ko naman kanina sa 7 cards mo na magkakaroon ng healing and recovery. So, kung magde-decide ka na let go mo na ito, ipaprocess mo, nakikita ko talaga dito new direction. So, kung hindi mo tanggap yung mga nangyari, like may nakita kasi ako ditong
concern sa mga tutol, sa desisyon mo, ideas or plano, or may nakikialam, nakisawsaw, or naninira ng connection. So you have to accept the fact na nangyari na talaga yan. Kasi we cannot change the past. Nangyari na yan eh. So, ang makokontrol mo yung present. Okay? To accept the fact and let it go para magkaroon ng healing. Yung makokontrol mo lang talaga yung response mo. So, sinasabi ng card dito, dalawang card mismo nasabi dito, na pag let go mo, magkakaroon ng healing. So, ang tanong, saan dun ang blessings, Miss Chav? Healing po. Kasi nakikita ko sa dalawang card dito na tinutulungan ka ng universe. Siyempre, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kailangan mo din kumilos. Okay? Na sinabi naman card dito, di ba kanina na pag let go mo, magkakaroon ng healing. Magkakaroon ng recovery. Okay? Na dapat choice mo talaga. Willing ka. Nabigyan mo ng freedom yung sarili mo. Sa career and money nyo po, huwag po daw kayo mag-focus ha. Tatlong card mismo nagsabi dito, nagpo-focus kayo sa past, nagpo-focus kayo sa pain. Oo, na sinabi naman kanina na you have to let it go na. Para ma-let go mo to na tuluyan, ano ba yung nakukuha mong lesson sa journey na iyon? Pag nakuha mo yung wisdom message sa mga nangyari sa nakaraan, I believe malalet go mo na talaga yan. Ng tuluyan. Magiging maayos po. Career and money, may loss of connection. Okay. This is awareness. Hindi kayo tinatakot ng course nyo. Pay attention kayo ha, lalo na sa mga bago dito. Ingat kayo sa pag-invest. Lalo na may connected sa money. Invest, paggasta. You have to control your money, save, and control, monitor, and save your money. Kung may balak ka mag-invest, pag-isipan na mabuti kung karapat-dapat ba. Para fair. Okay, para fair po. Pag-isipan mo na mabuti kung karapat-dapat ba. Kung maggasta ka, pag-isipan pa rin. Okay? And ingatan din yung opportunities na dumating sa'yo kasi ang daming opportunities na dumating sa'yo kanina pa hanggang dito. Ingatan niyo po ha. Kasi huwag niyong hayaan na mawala. Kasi minsan ang opportunities, like for example, good for 7 days, tapos ika-8 day ka na nag-decide, sayang naman po. So ingatan po. And sinabi naman kanina, di ba, na ingat kayo sa response kasi magbibigay talaga to ng distraction, like pwedeng na-trigger ka kasi focus ka, tapos nag-response ka, nag-alert ka kasi di ba, may nangungulit ba or naiirita ka lang. Oo, kasi nakikita ko talaga dito yung loss of connection. Pwede magtampo to sa'yo. Okay? So, yan yung paalala ng iyong card. Mag-focus kayo sa mind healing instead of suffering. Kakampi mo yung sarili mo, Libra. Huwag mo talagang kalimutan yan. Kasi mismo, di ba, may mga tao, lalo na't ako, na-experience ko yan. Teka, kakampi ko yung sarili ko Bakit ko pahirapan yung sarili ko? Yan, mga ganyan na realization. Kakampi mo po yung sarili mo. So this card, kung pipiliin mo talaga yung pag-release sa nakaraan, pipiliin mo mag-release sa nakaraan, syempre magkakaroon ng healing, which is sinabi yan paulit-ulit kanina. Magkakaroon po ng pagkakasundo, magkakaroon po ng harmony, magbibigay ito ng inner peace sa'yo kung may pagtanggap na.
Yes. May pagkakasundo, makaka-receive ka ng magandang balita. May naka-destiny talaga sa iyo. Oh. May darating naka-destiny sa iyo sa career and money. So, opportunity pa rin ang lumabas dito. May business partnership, may opportunities, lalo na job opportunities. So, sa mga naghahanap na trabaho dyan, kilos na po kayo. Okay? And, kasosyo. So, kung ano man tong opportunities na ito, grab mo na po. Kasi nakikita ko talaga yung financial growth. Basta, planuhin nyo na mabuti at sipagan sa araw-araw. Okay? Claim nyo po. Ang ganda ng opportunities nyo. Bigyan nyo ng atensyon. Huwag nyo sayangin. Libra, kung gusto nyong mapanood agad yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam kung paano, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At may offer po ako na personal reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification, our second channel, which is Love Job. Kasi dito po yung daily reading natin. Okay? Love and romance. Wow, ang ganda naman ito, satisfaction and abundance. May nata kayong taong sobrang successful sa buhay, masayahin, at ready na ito sa seryosong relasyon. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, love and happiness overflow, sobrang satisfied kayo sa inyong relasyon, kaya deserve nyo pong mag-relax at mag-enjoy. You have overflowing abundance, thankful ka sa mga biyayang natanggap. Wow, ang ganda naman nito. And your health is improving also. Yes, this card signals abundance in all areas of your life. Claim, 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 claim po. Okay, malakas pa rin yung intuition mo, oh. Oh, dito pa rin. Oh, pinupush talaga, like, tinatap talaga kayo ng inyong intuition. From here to here, na mas piliin mo talaga magtiwala sa iyong sarili, magtiwala sa inyong relasyon, single ka man relasyon sa buhay mag-asawa po, magtiwala po. Trust your feelings. Instead na mag-overthink ka, mag-overanalyze, piliin mo magtiwala sa iyong sarili or sa kapwa. Okay? Okay, pinag-isipan mong gusto mong pumasok sa relasyon or hindi. Kasi nakikita ko dito pinag-isipan mo talaga na mabuti. I think this is about past na ayaw mo maulit-uli. Kaya gusto mo mag-spend time muna sa sarili. Like, me time muna, alone time muna. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, kailangan talaga mag-usap nito. Kanina ko pa to nakikita. Kasi isa sa inyo nag-iisip kung worth it ba magstay. So you want growth. Pag-usapan nyo yan. Hindi solo flight yung relasyon. Kasi kung pag-usapan mo yan, magkakaroon ng pagkakaisa. Okay? Communication is the key. Pag-imani nyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Libra, see you tomorrow. Maraming salamat.